Laro from Batch 4. So, yung topic po ni Pastor Russell, ang scripture po na matatagpuan po sa 1 Peter 3:15. So, ang title po ng lesson po natin ngayon is paano maging apologist. So, kasi parang first word apologist, kasi ang unang pumasok sa utak ko yun ay yung about sa politics. So, which is not true pala. So, ito mas nagkaroon sa akin ng knowledge, na-enhance din at nagkaroon ng additional knowledge nga kaya ng sabi ko na yung marami palang meaning yung apologist, no? At also meron palang meaning yung apologist when it comes to biblically words. So, ayun nga daw po na sabi, ang parang term kasi nilang apologist, yun yung term nila sa mga sumasamba sa Panginoon at sumasamba sa Lord at nagkakaroon ng relasyon sa Kanya. So, sabi, how to be apologist. So, sabi nga na, be respectful at bakit nga daw ba mahalaga na mawin yung mga apologists kaysa sa manalo sa debate. So, first kasi, importante na maipaglalaban din natin yung mga para dapat sa Panginoon. So, kasi tayo kasi tao, mayroon tayong kakayahan upang makahikayat ng tao. Kaya nga, diba sabi ni Lord na go and make disciples. So, tayo, inutusan tayo ng Panginoon upang magpalawak at magparami upang mas marami sumamba sa Kanya. At isa na rin itong way upang magkakaroon ng discipleship. At that's why importante na mawin natin yung mga tao, mahihikayat natin sila na hindi lang basta maniwala, kundi magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, kasi hindi naman to about religion hindi naman religion yung parang pinafront natin. It is all about having a relationship with God. So, yun lang naman talaga yung parang vital na role sa pagkakaroon ng ganitong sistema, pag-discipleship, pag-win ng mga tao. Kaya, napakadaling gawin, pero napakahirap nga naman gawin. Alam mo yun, napakadaling maniwala nga din si Lord, pero mahirap gawin kasi hindi tayo kumikilos para sa Panginoon. So, ganun po yung parang naging insights din sa akin. So, that's why, isa to sa mga possible na pwedeng magawa natin para sa Panginoon is to be apologist at makapag-win ng ibang souls upang maibahagi sa Kanya at also para mailigtas rin niya. So, kasi si Lord hindi siya selfish. Ayaw niyang tayo lang yung maliligtas. Kaya nga gusto niya go and make disciples of all nations. Kasi gusto niya lahat tayong mga anak niya ay maliligtas niya at makukuha niya sa araw ng kanyang pagpapatito mula sa langit. So, isa to sa mga way upang makahikayat tayo ng mga tao upang maniwala sa Kanya at magkaroon ng relasyon sa Kanya. So, mahalaga na maging isa tayong apologist at magkaroon pa ng maraming knowledge biblically upang mas malaman natin kung paano ba natin mapupuri si Lord ng ayon sa kanyang kagustuhan nang hindi siya masasaktan at marami pang makakaalam ng kanyang kagustuhan para sa buhay ng bawat isa.